Magandang araw po sa inyo, mga tagapakinig. Itago nyo na lamang ako sa alias na Jomar. Nangyari ang kwento na ito sa may Samar, taong 1993. Pansamantala kasi ako nanirahan sa isang lumang boarding house nito. Sa Samar kasi ako nag-aral ng college noon dahil na rin po sa scholarship at tinutulungan din akong paaralin ng tiyahin ko na taga Samar. To be exact, sa may Kalbayog po. Isa lang naman ang malaking universidad dyan. Hindi ko na lang sasabihin. Hindi rin naman kasi pwedeng mag-uwian ako noon. Kasi sobrang layo ng eskwelahan ko. Siguro higit kumulang 6 na oras din ang biyahe. O diba? Pwede ba yun? Baguhan pa lamang ako sa lugar na iyon. At isang lumang bahay ang tinutuluyan ko. May 2 palapag at medyo sira-sira na rin ang ibang bahagi. Mura lang ang upa, kaya kahit may usap-usapang may mga dating boarders na misteryosong nawawala, pinili ko pa ring tumuloy doon. Bukod pa roon, palagi kaming pinaglulutuan ng libreng pagkain ng landlady. Itago na lang natin siya sa alias na Aling Berta. Sa dami ng gastusin noon, ay malaking ginhawa na sa akin yung hindi ko na kailangan gumastos para sa hapunan. Sobrang laking bagay nun. Isa sa mga naging malapit kong kaborder ay si Samuel. Taga Iloilo naman ito. Mabait siya at madaldal. Lagi niya akong pinapakain ng baon niya at madalas kaming magkwentuhan hanggang sa madaling araw. May balak pa nga kaming maghanap ng trabaho sa parehong kumpanya kapag pareho kaming graduate. Pero alam niyo ba, isang araw na lang po noon, bigla na lamang siyang nawala. Ang sabi pa nga ni Aling Berta, umuwi na raw siya sa probinsya nila. Nalungkot ako pero tinanggap ko na lang dahil wala rin naman akong magagawa. Lumipas pa ang mga araw, ay isa na namang boarder ang bigla na lang umuwi raw. Ayon ulit yun sa landlady. Naisip ko nun, baka may nangyari lang kaya bigla ang silang umuwi. Binaliwala ko na lamang ang mga nangyari. Isang Biyernes po ng gabi. Nagkataong masama ang panahon ng gabing iyon, kagaya ng nararamdaman natin nito. Napakalakas ng ulan na sinusundan ng malakas na hangin. Tapos may kasama pang kulog at kidlat. Mahimbing ang pagkakatulog ko noon nang magising ako dahil bigla ay nakaramdam ako ng gutom. Kaya naman bumaba ako para naman kumain. Habang pababa ako sa hagdan, may naamoy akong kakaibang amoy. Parang bulok na karne na may halong asido. Dala ng kuryosidad, sinundan ko ang amoy at napadpad ako sa isang bahagi ng bahay na hindi ko pa napupuntahan noon. Heto yung lumang bodega. Akmang itutulak ko na nga sana ang pinto nang bigla na lamang may nagsalita sa likuran ko. "Jomar, iho, anong ginagawa mo rito?" Nagulat ako at agad akong humarap sa kanya. Napansin ko pang nakakunot ang mukha ng landlady. Doon ko lang din napansin na parabang nawala ang mabahong amoy na nalanghap ko, kaya isinawalang bahala ko na lamang ang bagay na iyon. Sinabi ko na lang sa landlady na nagugutom ako. At sa halip na magalit, ngumiti lang siya sa akin. Sa kanya ako niyaya sa kusina upang kumain. At dahil nabusog ako sa masarap niyang luto, ay syempre nakalimutan ko na rin ang tungkol sa lumang bodega. Lumipas ang mga araw. Wala naman ako napansing kakaiba. Ordinaryo lang ang mga nangyayari sa paligid ko. Hanggang sa dumating ang isang gabi na bigla na lamang parang hindi ako mapakali. Tumagal yun ng ilang araw. Pakiramdam ko ay parang may matang palaging nakamasid sa bawat galaw ko. Pakiramdam ko rin may humahaplos sa mukha ko kapag tulog ako. Pero sa tuwing mumulat naman ako ay wala naman akong naaabutan. Wala naman ako nakikita. Noong una ay naisip ko lang na baka nanibago lang ako kasi nga mag-isa na lamang ako sa kwarto.
O baka guni-guni ko lang yon sa pagod sa maghapong pag-aaral. Lumipas po ang mga araw. Sabado. Wala po ang landlady noon sa may boarding house. Bala ko sanang lumabas ng araw na iyon nang mapadaan ako sa may lumang bodega. Napansin kong nakabukas ang pinto. Akamang isasara ko na nga sana ito nang mapansin ko ang loob ng bodega. Maraming lumang gamit sa loob at dala ng kuryosidad na pagpasyahan kong pumasok. Medyo may kadiliman sa loob at halatang hindi nagagamit kasi maalikabok at maraming sapot ng gagamba sa paligid. Lalabas na nga sana ako. Ngunit may napansin akong isang may kalakihang lumang refrigerator. Nandoon yun sa bandang sulok. Ewan ko ba sa sarili ko kung bakit hindi mawala sa pagkatao ko ang pagiging curious. Basta ko na lamang kasi nilapitan yun at binuksan. At ganoon na lamang ang inis ko dahil bumungad sa akin ang napakabahot nakakasulasok na amoy. Agad akong napatakip sa ilong ko at nang sulyapan ko ang laman noon ay ganoon na lamang ang pagkagulat ko dahil bumungad sa akin ang bangkay ng tao na nasa loob ng refrigerator. Pugutang ulo ng ilan. Ang iba ay nagsisiksika na para bang mga karne sa palengke. Ang iba naman may nakabalot pang plastik. May isa roon na nakasuot ng pulang jacket na pamilyar sa akin. Hindi ako maaaring magkamali dahil jacket yun ni Samuel. Nakakabaklaman ngunit inunahan ako noon ng takot. Pakiramdam ko ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sa sobrang takot ay patakbo akong lumabas ng boarding house at tumakas. Ni hindi ko na nga nadala ang mga dala kong gamit noon sa sobrang pagmamadali at sa sobrang takot ko kasi baka maabutan ako ni Aling Berta. Mabuti na lang ay dala ko ang wallet ko noon. Hindi ko na rin naalala kung naisara ko pa ba ang refrigerator o hindi. Bastang alam ko, ayoko nang balikan pa ang bahay na iyon. Dahil malayo ang probinsya namin at lugar ng tiyahin ko. Kaya naman naghanap ako ng bagong matutuluyan pero malayo na sa dating boarding house na tinuluyan ko. Ilang araw din akong hindi nakatulog noon at hindi makakain ng maayos. Simula kasi nang makita ko ang mga bangkay doon sa loob ng ref ay nawalan na ako ng gana kumain, lalo na tuwing naiisip ko na paano kaya kung ang mga pagkaing inihahain sa amin ng landlady ay karne pala ng tao. Sa tuwing bumabalik sa gunita ko ang isipin na iyon, hindi ko maiwasang masuka, malambot, manghina, matakot, mandiri. Gulong-gulo ako noon sa mga nangyari at sa katauhan ng landlady. Hindi ko rin naman magawang makapagsumbong sa takot na baka may mangyaring masama sa akin, lalo na't dayo lang ako sa lugar na iyon. Lumipas sa mga araw. Unti-unti rin namang naging maayos ang lahat hanggang sa isang araw ay may hindi inaasahang bisita ang dumalaw sa bagong boarding house ko. Si Aling Berta. Ngumiti pa nga siya sa akin nang makita ako na para bang walang nangyari. "Oh, Jomar, nandito ka pala. Matagal kitang hinahanap ah. Akala ko umuwi ka na sa inyo. Lumipat ka lang pala ng boarding house." Oo. Pasensya ho dahil hindi na ako nakapagpaalam sa inyo na maayos. Ano ho palang ginagawa nyo dito, Aling Berta? Nasa bahay pa rin naman kasi ang ilan sa mga gamit mo. Kailan mo ba babalikan ng mga yon? Kung bakit naman ako napadpad dito, yun dahil kaibigan ko ang may-ari ng boarding house na ito. Ngumiti lang ako at pinilit na hindi ipakita ang aking kaba. Simula nun, hindi na talaga ako mapakali. Lagi kong sinusuri ang mga pagkain ko. Lagi rin ako nagdodobulak ng pinto. Hanggang isang gabi, nagising ako sa pakiramdam na para bang may mabigat na nakapatong sa dibdib ko.
Nang imulat ko ang mata ko, kitang-kita ko ang nakangising mukha ni Aling Berta. Nasa ibabaw ko siya at para bang sinasakal niya ako. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Mabuti na lang. Nagising ang isa kong ka-boardmate. Agad niyang binuksan ang ilaw at pagbukas ng ilaw, nawala si Aling Berta. Ewan, para lang akong nananaginip. Pero may naiwan sa leeg ko. Mga marka ng kamay at mahirap man paniwalaan, ramdam ko talaga na totoong sinakal niya ako. Doon ko na talaga hindi kinaya. Kinuwento ko sa ka-boardmate ko ang lahat ng nangyari. Nagulat siya sa mga sinabi ko at pinayuhan niya akong humingi ng tulong sa isang albularyo. Kinabukasan din ng araw na iyon, sinamahan niya akong tumungo kay Mang Elias, isang kilalang albularyo doon sa may Kalbayog. Doon ko rin nalaman ang buong katotohanan. Ayon kay Mang Elias, bahagi raw ng isang kulto ang landlady, si Aling Berta, at karamihan sa mga biktima nila ay mga boarders na kagaya ko. Ginagamit daw nila ang mga laman ng katawan para sa kung anong ritual o paniniwala at malamang sa malamang daw, sinundan ako ng landlady dahil isa raw ako sa mga naputol o hindi nagtagumpay na pinaplano nila. Ayon pa kay Mang Elias, may itim na anino raw na laging sumusunod sa akin. Hindi raw ito multo, kundi isang tagabantay ng kulto. Nakatalaga para bantayan ako hanggang makuha raw nila ang gusto nila. Binigyan ako ni Mang Elias ng pangontra. Isang maliit na porselas na may palawit na buto ng ahas na binudburan pa raw niya yun ng dasal. Pinayuhan niya rin akong wag aalis na mag-isa at kung maaari ay lisanin na ang Kalbayog sa lalong madaling panahon. Nang humingi kami ng tulong sa mga otoridad, agad nilang hinalughog ang lumang boarding house. Ngunit laking gulat na lang namin nang wala silang nakitang ebidensya. Kahit isa, kakaunti, o kung anuman. Malinis ang bodega at wala na rin ang lumang frigidera. At dahil wala kaming matibay na ebidensya, ay sinara ang kaso laban kay Aling Berta. Tuloy, walang nakamit na hustisya ang mga nawawalang boarders. At sa takot na baka balikan pa ako, ay doon na ako tuluyang nagpasyang umalis ng lugar na iyon. Bumalik ako sa aming probinsya, Sir Paul. Doon na lang ako nag-aral. At sa awa naman ng Diyos, nakapagtapos naman ako kahit na late ako. Pero alam nyo ba, hanggang sa kasalukuyan, sa tuwing nakakakita ako ng mga lumang boarding house o kahit bago pa yan, ay bigla na lamang nanlalamig ang katawan ko. Lalong-lalo na kapag nakakakita ako ng puting frigider. Ang trauma, ang kilabot, ang takot, nagbabalik, nagiging sariwa. Kaya nga lahat ng kagamitan namin sa bahay, kulay itim. Dahil sa trauma ko na yun, na baka isang beses, sa pagbukas ko ng refrigerator, ay makakita na naman ako ng putol-putol na karne ng tao.